Huwag mong ilabas ang kamay mo sa bintana ng bus. Kuya naman eh, ang KJ mo. Hindi ako KJ, nag-aalala lang ako. Baka mamaya masagi yan ng ibang sasakyan. Gusto mo maputol yan? KJ ka, kaya ka nga nandito eh. Ano naman ang masama kung nandito ako at sinama kita sa retreat ninyo? Tumingin ka nga sa paligid mo. Tingnan mo maigi. Lahat sila walang kasamang pamilya. Tapos ikaw nandito ka sa tabi ko at nagbabantay. Hindi kita binabantayan, sumama lang ako. Sumama ka para bantayan ako. Nakakailang kaya? Parang kahit anong gawin ko may nakatingin sa akin. Sino? Aba, sino pa ba? Siyempre ikaw. Para kang bata. Ganyan ka umasta tapos mag-i-expect ka na hahayaan ka ng kuya mo na mag-retreat mag-isa? Malay ko ba na praning ang kuya ko? 19 years old na ako. 19. 19 ka pa lang. Nakakainis ka talaga kausap, kuya. Alam mo, ihahanap na kita ng makakadate para maging abala ka. Bibigyan kita ng girlfriend para hindi na ako ang lagi mong pinapansin. Dami mong sinasabi. Kumain ka na nga lang. Nagbaon ako ng chicken burger sandwich na favorite mo. Talaga? May chicken burger? Bakit hindi mo naman sinabi agad? Di sana hindi na ako nagsungit sa'yo. Ayun naman pala eh. Gutom ka lang talaga. Kumain ka na lang at wag mo na akong pansinin dito. Gusto ko lang talagang siguraduhin ang kaligtasan mo. Paano kitang hindi papansinin kung kinakausap mo ko? Parang hindi mo naman ako pinagsara ng pinto habang nagsasalita ako ha. Hala, kuya, tingnan mo oh. Ha? Bakit? Baboy mo ba yung nakikita kong tumatakbo? Yung palapit sa bus na sinasakyan natin? Grabe, ganyan pala kalaki ang baboy mo. Baboy mo yan kasi kamukha ng baboy. Mas nakakatakot lang ang itsura. Di ba kuya? Sandali. Bakit parang papunta nga sa bus na sinasakyan natin ang baboy ramo? Masasagasaan ba natin yan? Kawawa naman. Baka iwasan naman ng driver. Nagulat ang lahat ng sakay ng bus nang dumaan ang baboy ramo sa kalsada. At sa gulat ng driver ay iniiwas niya ang sasakyan pero hindi sinasadyang bumangga ito sa puno. Hindi nagdalawang isip ng tulungan ni Ethan ang mga estudyante para makalabas ng sasakyan. Pagkatapos ay tumulong din siya na bigyan ng paunang luna sa mga sugatan. Siya rin kuya, nasugatan siya. May sugat siya sa braso oh. Gamutin mo. Sige, kunin mo nga yung extra emergency kit ko dun sa bag. Sa pinakamalaking bag ah. Sa loob, may blue na pouch. Sige kuya. Ikaw Ella, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Hindi naman. Paano naman ako masusugatan? Iniharang mo agad ang katawan mo kuya. Akala mo superhero eh. O di ba? Kung wala ako sino ang gagawa nun sa'yo? Ewan ko sa'yo. Paikuha na rin yung gray na pouch dun sa loob para sa extra tissue. Masyado kasi maraming dugo yung isang may sugat. Sige, wait lang kuya. Kailangan na rin nating umalis dito kasi sasapit na ang gabi. Mukhang delikadong lugar na ito. Baka mamaya may mga mababangis pa na hayop na dumating. Ella, mag-try kang tumawag ng cab o taxi o kahit na anong tulong. Wala ngang signal kuya. Kahit kanino? Oo nga, kahit si Ma'am Rowena walang signal. Kanina pa kami sumusubok tumawag sa ibang mga kasama na nakasakay sa ibang sasakyan, pero wala talagang signal. Hindi pa naman natin alam kung nasa ang lupalop na ba tayo ng mundo. Ay naku, paano kung maligaw tayo? Mag-relax ka lang muna dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo maliligaw. Ako ang bahala. Teka sandali. Titingnan ko muna kung ano yung pwede natin gawin. Wala na tayong maasahan ngayon kasi yung bus driver at yung konduktor parehong walang malay at sugatan. Kuya, susunod na ako. Huwag mo akong iwan dito. Tingnan mo, ang klingi mo tapos ayaw mo akong pasamahin dito. Kasi naman sino bang mag-aakala na may ganitong mangyayari no? Na may bigla na lang susulpot na baboy ramo sa harapan natin. Tapos babanggain ang bus?
Yan ang sinasabi ko sa iyo na hindi natin sigurado ang kung ano man ang mangyayari. Pasalamat ka talaga, sumama ako. Oo na kuya, sige na. Ikaw na po ang tama. Alam mo ba, yung mga babae kanina pakiramdam ko, may crush sila sa'yo. Bakit naman? Pinagtitinginan ka eh. Grabe yung mga tingin nila sa'yo. Nagbubulungan pa nga na kesyo raw ang pogi mo, ang ganda ng mga mata, makapalang kilay, tapos mabait. Feeling ko sobrang thankful sila na kasama ka namin ngayon eh. Feeling ko dapat maging thankful ka rin. Thankful naman ako eh. Baka nagpanik na ako kung mag-isa lang ako dito. Pero yung mga tingin talaga nila sa'yo, kuya. Type na type ka talaga nila. Alam mo ba nung una pa lang, nagtanong na sila kung sasama ka na naman ba raw sa retreat, kagaya nung last time na sumama ka sa amin sa swimming. Mukhang mas gusto pa ako ng mga kaklase mo sa'yo eh. Hindi naman. Ay, kuya, tingnan mo oh. Malapit nang lumubog ang araw. Ang sarap picture ng langit. Nagpaparinig ka lang. Ito na cellphone ko oh. Gamitin mo na to para mag-picture-picture. Huwag kang lalayo sa paningin ko kasi magagabi na. Yay! Okay po. Thank you, kuya. Gusto mo ba ng cellphone? Sabihin mo lang At sa next sahod ko bibilang kita kagad. Talaga? Biro lang. Kuya naman bibilan mo ba talaga ako? Oo nga, huwag kang mag-alala. Thank you! Sige na nga, kahit araw-araw ka pa sumama sa akin sa classroom. Parang iniinsulto mo naman ako niyan Joke lang po. Tingnan mo to kuya, ang ganda ng pictures ko. Patingin? Hala, kuya, may nakita akong lumipad. Siyempre, ibon yan. Hindi. Ay naku, mamaya ka na nga mag-picture-picture dyan. Tingnan mo muusok pala yung ilalim ng bus. Wala na tayong magagawa kundi ang maglakad na lang at lumayo dito. Baka mamaya sumabog yung sasakyan at madamay tayo. Saan naman po tayo pupunta? Narinig ko sa sinabi ng teacher nyo na baka maglakad-lakad na lang muna tayo hanggang sa makahanap ng matutuluyan o ng signal. Mas mabuti pa nga yun kaysa magstay tayo dito sa gitna ng daan. Tapos may baboy mo pa sa paligid. Oo nga no. Paano kung bumalik yun? Kaya nga Teka, sandali lang. Kakausapin ko lang yung teacher mo. Huwag kang lalayo masyado Nilapitan ni Ethan ang guro ng kanyang kapatid at kinausap. Napagkasunduan nila na maglakad na lamang hanggang sa makarating sa maaari nilang matuluyan kahit ngayong gabi lamang. Bitbit ni Ethan ang mga naglalakihang bag ni Ella at hinihintay ang kapatid niya. At ang mga kaibigan nito na nagpicture sa gilid ng mga malalaki at magagandang puno. Halika na! Bilisan nyo at huwag na kayong lumayo! Delikado na dahil anong oras na Paano naman magiging delikado kung naglalakad lang naman tayo dito, kuya? Hindi nga natin alam kung saan tayo. Nabibigatan ka lang sa mga bag Hindi kaya. Isipin mo, kung di mo ako kasama ngayon sino magbibitbit ng mga bags mo? Oo nga Buti na lang kasama kita, kuya. Bata pa lang ako, ikaw na talaga ang nagbibitbit ng mga gamit ko. Pati nga ikaw, binibitbit ko Mas naaalala pa nga kita nung bata ako kaysa kay mama Busy kasi siya noon. Saka, nandito naman ang kuya mo Feeling ko nga, kuya, hindi mo na-enjoy ang kabataan mo dahil sa akin. Ha? Bakit naman? Kasi lagi mo akong kasama. Ano naman ang mali dun? Siyempre kasi 'di ba, kaysa gumagala ka with your friends o alam mo na, nanliligaw sa crush mo, wala kang choice kundi bantayan ako at i-babysit. Ano naman? Na-enjoy ko naman yung mga bahay-bahayan natin. We, Oo nga. Naglalaro pa nga tayo ng dolls, di ba? naaalala ko yun. Tapos tinalo mo pa ako sa dress-up game. Nakakamiss, no? Mabait ka pa noon Ngayon masama na ugali mo. Kuya naman, ikaw nga ngayon nasobrahan na sa higpit Kukuha lang ng picture sa puno, bawal na.
Kasi pag pinayagan kita, papasok ka na sa loob ng mga kakahuyan, tapos magpipicture-picture ka na dun. Hindi ah. Oo, alam mo kasi, ganito yan ha. Ang mga tao, pag nakukuha nila yung gusto nila, lalo silang naghahangad ng higit. Obviously, hindi tayo nakukontento. Heto na naman si philosopher eh. Delikado sa kakahuyan, kaya bilisan na natin maglakad dahil baka mamaya maabutan pa tayo ng baboy ramo. Ano naman ang laban natin dun? Bibilisan na nga eh. Hala, tingnan mo oh. May malaking ibon. Asan? Pipicturan ko. Puro ka naman picture eh. Kaya hindi mo na-enjoy yung moment eh. Ang laki nga ng ibon. Normal pa ba yan? Siguro. Di naman natin kabisado lahat ng ibon eh. Paano kung aswang pala yan? Ha? Aswang? Oo, yung mga nangangain ng tao or something. Naniniwala ka sa aswang? Malamang hindi. Hindi ko pa nga sila nakikita. Magpakita muna sila sa akin. Huwag mo nga sabihin yan. Sino yun? O ano na naman ang naiisip mo? Multo naman ngayon. Hindi. May tao talaga. Ayun oh. Ang dami nila. Ano? Saan ba? Ayun. Palapit sila sa atin. Bakit parang may mga dala silang itak? Ano? Sandali. Oo nga. Kuya, may dala silang itak. Dito ka lang sa likuran ko ah. Huwag kang lalayo sa akin. Mukhang makikipag-usap lang naman sila sa atin eh. Kahit kabado ay matapang na sinalubong ni Ethan ng isang grupo ng lalaking seryoso mga mukha. Meron silang dalang mga itak. Napatingin si Ella sa nangungunang lalaki na halos kasing edad lamang niya. Mahigit namang hinawakan ni Ethan ang kamay ng kanyang kapatid. Magandang araw ho. Ano pong may tutulong namin sa inyo? May nakita ba kayong kakaiba sa dinaanan nyo? Ano po bang ibig nyo sabihin? Tinatanong ko kung may kakaiba kayong nakita. Ano nga bang kakaibang tinutukoy nyo? Hindi mo ba naiintindihan ang tanong ko? Sir, sana pinapaintindi mo sa akin na maayos kung ano ba yung tinutukoy mo. Malay mo naman makatulong kami. Tao. Baka may nakita kayong kakaibang tao. Ha? Kakaiba na tulad ng kakaibang suot? Nakakatawa, nakakatakot. Punit-punit ang damit, may dugo. Nagmamadali, naglalaway. O kaya naman walang saplot. Kung ganun ang hinahanap nyo, wala kaming nakitang ganung tao sa daan. O sige, salamat. Ang kakaiba lang ang baboy ramo. Ano? Nakakita kayo ng baboy ramo? Oo. Anong itsura at gaano kalaki? Mas malaki siya sa normal na baboy. Yun ang dahilan kung bakit kami naglalakad ngayon. Bakit? Nabangga kasi. Hoy kayo! Mauna na kayo at hanapin niyo yung baboy ramo. Malamang nandyan pa yan. Sorry pero baboy ramo ba talaga yung hinahanap nyo? Para kasing nagmamadali kayo Oo, at personal na yon. Salamat sa tulong mo. May tutulong din ba ako sa inyo? Ano nga ba ulit yung sinasabi mo kanina? Ako nga pala si Ethan. Itong nakababata kong kapatid si Ella. Sila naman yung advisor niya at assistant advisor, driver at mga kaklase. Pupunta sila sa retreat sa Juanita Resort at nabangga yung bus namin sa puno. Kasi bigla nga nagpakita yung baboy ramo sa daan. So wala kami naging choice kundi yung maglakad kasi sira na yung bus at natapon pa yung gasolina namin. Sorry, ang haba ng sinabi ko may kung gaano pa kalayo yung Juanita Resort? Mga 8 o 9 na baryo ang daraanan nyo papunta sa Juanita Resort. Ha? Talaga? Ganun katagal ang biyahe? Kung makakasakay kayo siguro mga 6 na oras. Kung maglalakad kayo, huwag nyo nang ituloy. Ha? Bakit? Kasi gabi na at delikado sa daan. Hapon pa nga lang may nakita na kayong baboy ramo. Paano pa kaya kung gabi na? Mahirap na. Ayan nga rin ang iniisip namin May dumadaan pa bang mga sasakyan dito na posible naming masakyan? Oo, pero sarado ang daan dahil
magpista sa kalapit na baryo. At kung meron man na bus o jeep ay siguradong bukas pa yon. Ay naku naman. Pero may matutuluyan naman kayo na bahay sa susunod na baryo kung lalakarin nyo. Siguro mga 20 to 30 minutes lang na lakarin papunta ron. Ah, talaga? Oo, sabihin nyo lang ang nangyari sa inyo. Magpakilala kayo. Sabihin nyo nakita nyo si Alfonso at ang grupo niya sa daan. At sinabi sa inyo ang gagawin nyo. Barrio Wancho, tuluyang bahay ni Aling Mila, ang bahay na tinutukoy ko. Kahit sino sa baryo na yon kilala si Aling Mila kaya't malalaman nyo kagad kung nasaan yon. Alfonso? Oo, ako nga pala si Alfonso. Alfonso, hello. Ako nga pala ulit si Ethan. And nice meeting you, bro. Maraming salamat. Sige, kung ganun mag-iingat kayo Sige, salamat ulit. At kung maaari wag na kayong lumabas ng gabi. At manatili na lang sa tuluyang bahay. Ha? Bakit naman? Dahil delikado. Mabuti na yung nag-iingat. Mag-ingat sa pista kung ayaw nyo kayo ang pagpistahan. Oo, sige. Salamat ulit, Alfonso. Naglakad na si Alfonso at pansin ni Ethan ang mga tingin ni Ella sa misteryosong lalaki, ngunit hindi na nagsalita ng kung ano pa si Ethan. Mabilis na naglakad ang kanilang grupo papunta sa baryong sinabi ni Alfonso. Maingay at masaya sa baryo ng Wancho dahil sa pista. Hinanap ni Ethan si Aling Mila na masaya silang tinanggap sa temporary na bahay na kanilang tutuluyan. Naligo si Ethan at excited nang humiga sa kama nang makita si Ella na katatapos lang din maligo sa isa pang banyo. Ang presko ng bagong ligo no? Oo nga Feeling ko rin, pagod na pagod ako ngayon kahit na naglakad lang naman tayo. Nakakapagod kaya maglakad. Ang gusto ko lang ngayon matulog. Agad-agad? Bakit hindi ka ba pagod? Pagod, pero tumingin ka sa paligid mo. Ang daming ganap. Buhay na buhay ang mga tao sa labas. May kantahan, may sayawan, maraming tinda. Bukas ang perya. Tapos ikaw, matutulog ka lang, kuya. Anong ibig mong sabihin? Ikaw alam ko yung mga ganyan Huwag mong sabihin na gusto mong lumabas at makihalubilo sa mga tao ron. Oy, bakit naman hindi? Minsan lang to, kuya. Anong minsan? May pista rin sa Maynila, di ba? Pero iba to, please. Kuya, gusto ko lang naman lumabas. Gabi na, Ella. Ano naman? Marami naman tao sa labas Hindi ako mawawala. Hindi naman ako bata at saka may mga kasama ako. Asa na nga ba yung mga kasama mo na yan? Asa na yung mga kaibigan mo? Nasa labas. At hindi mo alam kung nasan sila. Hindi mo alam ang ginagawa nila ngayon. Di syempre, nandyan lang yan sa mga tabi-tabi. Narinig mo naman yung sinabi ng Alfonso, di ba? Ano naman? Natakot ka sa sinabi niya? Mas nakakatakot pa nga siya Sus, kita ko nga sa mga tingin mo sa kanya Cute siya Saka wag na natin pag-usapan yan. Labas na lang tayo, please. Samahan mo na lang ako, kuya. Ilibre mo ko ng mga pagkain sa labas. Oo na nga. Sige na. Magbihis ka na at makikipista tayo. Yes! Ang bait talaga ng kuya ko. Sus, plastic mo. Masayang nagtungo ang magkapatid sa labas at nakipista sa mga hindi kilalang tao. Binila ni Ethan ng mga pagkain si Ella at dinala sa perya kung saan masayang naglaro ang dalaga kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nasa perya ay busy si Ella sa pagpipicture kasama ng mga kaibigan niya at bumili naman si Ethan ng sigarilyo. Nagdadalawang isip pa si Ethan na sindihan ng sigarilyo nang may lumapit sa kanya na isang magandang dalaga na may mahabang kulay pula na damit. Masama yan. Ha? Excuse me? Masama yan. Masama sa kalusugan. Ganun ba? Wala Hindi ba mapigilan? Minsan kaya naman. Minsan pag stress katulad nito, mahirap talagang pigilan. Mukhang tinitingnan ka ng kapatid mo. Sandali. Tatago ko lang yung sigarilyo. Ayan mukhang hindi yata alam ng kapatid mo yung bisyo mo. Alam niya.
Sadyang ayoko lang ipakita sa kanya na ginagawa ko yun. Alam mo na, ginagawa ng mga bata ang nakikita nila sa mas nakakatanda. And as a kuya, kailangan kong maging good role model sa kanya. Tama ka naman. Tsaka, nangako na ako sa kapatid ko na hindi na ulit ako magsisigarilyo. Pero heto ka, caught in the act. Hindi pa naman ako nagsisigarilyo . Hindi yun counted dahil wala pa namang sindi. Sige na nga, kahit anong sabihin mo. Well, anyway, ako nga pala si Ethan. Kapatid ko yung si Ella. Ako naman si Jasmine. Masaya akong makilala ka, Ethan. Hindi araw-araw nakakakilala kami ng mga bagong salta. Lalo na't ganito karami. Parang fiesta talaga. Well, unfortunate naman kung bakit kami nandito . Saan nga palang punta ninyo? Sa retreat sana ng kapatid ko. Tapos kasama ka? Oo, bakit naman? Ayos na rin naman na nandito ka para ma-enjoy mong fiesta. Alam mo, bakit hindi kayo pumunta ng kapatid mo at ng mga kaibigan niya sa bahay namin? Ay naku, wag na nakakaya naman. Ano naman? Fiesta to at alam mo na, kailangan natin magsalo-salo. Pero hindi nyo naman kami kilala . Hindi nyo rin naman kami kilala at ayos lang yon. Sandali, tatanungin ko muna yung kapatid ko. Masaya at excited na pumayag si Ella at ang kanyang mga kaibigan na dumalo sa pista sa bahay ni Jasmine. Pagdating nila roon ay punong-puno ang lamesa ng maraming masasarap na pagkain at nasa gitna ang litsyong baboy na ipinagmamalaki ng dalaga. Kumain na ba kayo? Masarap ba? Naku, busog pa kami . Marami na ako nakain kanina sa perya. Ganyan talaga yan si kuya. Mahina yan kumain . Nako, sayang naman ang mga pagkain kung mahina pala kayo kumain, Ethan. Hindi lang naman para sa akin yan . Marami pang kakain dyan, di ba? Enjoy na enjoy nga yung mga kasama namin . Oo nga . Medyo nahihiya na tuloy akong kumain pa. Huwag kayo mahiya Kumain lang kayo. Natikman niyo na ba yung litsyong baboy? Yun ang pinakamasarap sa baryo na ito. Yun ang specialty namin. Kanina pa nga ako nakatingin sa litsyong baboy . Mukhang masarap nga . Kung hindi lang ako busog kinain ko na yan. Ako na lang, Ate Jasmine. Sa akin na lang ang share ni kuya. Masarap yan kung may sausawan na toyo tsaka kalamansi. Oo nga. Tapos may kanin. Wala kaming toyo at kalamansi Naubos na kasi. Favorite kasi ng masa yon. Ay, sayang naman. Pero kahit ano naman kinakain ng kapatid ko . Ano naman? Masarap At least hindi ako maarte sa pagkain. Dahil dyan, ay heto ng litsyong baboy mo, Ella. Naku, uy, Ella, mag-thank you ka . Thank you po, Ate Jasmine. Ang sarap nga. Kakaiba ang lasa niya. Hindi ako OA pero ito na yata ang pinakamasarap na litsyong baboy na natikman ko. Maraming salamat at nagustuhan mo, Ella. Kumain ka na marami at ikaw din, Ethan. Magpapauwi na lang ako sa inyo sa Maynila kasi mukhang gustong-gusto ni Ella . Masyadong natuwa ang magkapatid sa pistahan kahit anong oras na silang nagising kinabukasan. Naunang nagising si Ella sa kanyang kapatid at magtatanghali na ng magising si Ethan dahil sa nagtatakbuhan sa loob ng bahay tuluyan. Kahit inaantok pa, ay tumayo si Ethan at lumabas ng kwarto. Nakita niyang aligaga si Ella na naglalaba ng mga kumot habang ang mga kaibigan niya at ang guro ay naririnig na nagsusuka sa banyo. Oh, anong meron, Ella? Hindi ko nga alam, kuya. Late na rin ako nagising . Nagsusuka ba sila? Oo, si Clarice, May at Lisa. Uminom kayo, no? Ha? Hindi Uminom kayo kaya sila nagsusuka, no? Hindi po. Ibig mo bang sabihin si Ma'am uminom din? Sa bagay. Pero bakit naman sila magsusuka? Dahil ba sa mga halo-halong nakain nila? Siguro, pero parang hindi naman masyadong marami ang mga nakain nila kagabi. Ikaw tong maraming nakain . Aminado ko. Happy nga ako na nagpabaon si Ate Jasmine sa atin nung masarap niyang lechon baboy. Sakto.
Kakainin ko yan mamayang tanghali. E teka sandali, ano pala mga nilalaban mo? Sa May sa higaan. May dugo? Oo, kasi naihi siya sa kama. Hindi ko nga alam kung bakit pero sabi ng iba, nagising daw sila ng madaling araw at narinig na nagsasalita mag-isa si May. Ano? Baka naman sleep talking lang talaga. Ilan beses na yan nakatulog pag may practice kami o project pero hindi naman siya nagsasalita pag tulog. At alam mo ba tong dugo? Hindi naman kabuanan ni May ngayon pero may dugo sa kama niya. Baka sa sugat niya. Wala rin siyang sugat. Saan galing? Hindi nga namin alam. Nilaban ko na agad kasi nakakahiya naman kay Aling Mila. Tulungan na nga kita. Ako na riyan. Nag-almusal ka na ba? Opo, nagluto si Ma'am kanina bago sumakit ng tuluyan ng tiyan niya at... At ano? Bakit? Ha? Wait lang. Ang weird naman. Bakit? Saan ka ba nakatingin? Ha? Wala. Para kasing namalikmata ako at nakita ko na nakatapak si May sa pader. Sa pader? Huwag ka nang tumawa, kuya. Namalikmata lang ako. Oo na, sige na. Ako na rito at ayusin mo na yung mga gamit natin sa taas at pupunta na tayo sa location ng retreat nyo. Nang dahil sa sunod-sunod na pagsusuka, pagsakit ng tiyan at masamang pakiramdam ng mga kasama nila, ay hindi na napag-usapan na hindi natuloy ang retreat. Sinugod si May sa ospital dahil hinimatay ito habang nagtatanghalian. Nakaschedule naman silang umalis ng 3:00 ng hapon at naisipan ni Ella at ni Ethan na puntahan si Jasmine sa bahay nito upang pasalamatan sa huling pagkakataon. Hala, naliligaw na yata tayo, kuya. Huwag kang magreklamo dyan. Kagabi, dami mong kinain sa bahay nila eh. Hindi ako nagrereklamo. Sinasabi ko lang na naliligaw na tayo. Kanina pa tayo paikot-ikot sa kakahuyan na to eh. Bakit naman kasi ang layo ng bahay nila, no? Paano kung kailangan nilang bumili ng kung ano? Ang layo ng tindahan. Mukhang nasa bahay na ni Jasmine ang lahat. Ano pa bang bibili nila sa tindahan? Ikaw ha, baka gusto mo lang talagang makita si Ate Jasmine ngayon. Namimiss mo siya, no? Ano bang sinasabi mo dyan? Sus! Ang mga tingin na yan. Oh, bakit? Ha? Ibigla kang huminto sa pagsasalita eh. Bakit? Masama lang din ang pakiramdam ko. Medyo nahihilo na ako. Mukhang sa init lang to ng panahon. Alam mo, balik na nga lang tayo. Paano na si Ate Jasmine? Eh siguro nga tama ka at naliligaw na tayo kaya bumalik na tayo bago pa tayo maiwan ng mga kasama natin. Masama rin ang pakiramdam mo kaya tara na. Sige kuya, hindi ko alam kung bakit pero bigla talagang sumakit ang ulo ko. Sabi mo kung di mo na kaya maglakad ha. Bubuhatin ka na ni kuya. Bumalik ang magkapatid sa mga kasama nila at dumiretso na pauwi ng Manila. Pansin ni Ethan ang lungkot ng kapatid dahil hindi natuloy ang retreat na inaabangan. Ilang araw ang lumipas at pansin ni Ethan ang mahinang pagkain ni Ella. Kadalasang pagsukat pananakit ng tiyan at nakaramdam ng pag-aalala sa kanyang kapatid kaya't isang gabi ay kinausap niya si Ella tungkol doon habang naghahain ng dinner. Tara, kumain na tayo. Nagluto ako ng spicy fried chicken. At huwag mong sabihin na hindi ka na naman kakain ha. Kasi naman kuya, paano ko kakain kung sinusuka ko naman ang lahat? So ang solusyon mo hindi ka na lang kakain para wala kang isusuka. Hindi ko alam, pero ang sakit kasi sa pakiramdam ng nasusuka eh. Alam ko. Hindi kuya, iba to. Ilang beses na ako nagsuka pero iba to. Parang kinikiliti ang tiyan ko. Ay mali, para akong... Hindi ko alam. Parang machine na paikot-ikot at nahihilo ko. Actually, ngayon 2 kayong nakikita ko. Anong dalawa? 2, like 2 ka sa paningin ko ngayon. Dahil hilong-hilo na ako. Ay nako, magpahinga ka na nga muna. Magpa-check up kaya tayo bukas. Pwede naman. O kahit wag na, gastos pa eh.
Sige na, huwag mo nang isipin ng pera, no? Mas mahalaga ka roon. Ay, oo nga pala. Anong balita sa mga kaibigan mo? Masama pa rin ba yung mga pakiramdam nila? Oo, lalo na yung advisor namin. Weird nga eh. Ha? Bakit? Kasi, sabi ni Colin na kapatid ni Lisa at kaibigan ng kapatid ni May ay may iba raw ginagawa ang mga yon pero ayaw na niyang sabihin. Basta, nakakatakot daw. Ano naman kaya yun? Hindi ko alam! Ayaw nga sabihin eh! Ella? Bakit ka sumigaw? Nagtatanong lang ako eh. Po? Ha? Hindi ako sumigaw. Hindi, sumigaw ka eh. Ano bang pakialam mo? Ella? Ha? Sa kwarto na lang muna ako, kuya. Masama talaga ang pakiramdam ko. Kinabukasan ay nagpa-check up si Ella sa doktor at sinamahan siya ni Ethan. Niresetahan siya ng gamot at saglit namang gumaan ang pakiramdam ni Ella dahil sa pag-inom nito. Pero hindi natapos ang pagsusuka niya, pagiging mainitin ang ulo at pananakit ng tiyan. Ella, ilang araw ka nang walang kain ah. Akala ko mapapagaling ako ng doktor. Hindi ko nga rin alam eh. Sabi naman sa resulta ng mga scan sa'yo, wala namang problema katawan mo. Ang problema lang eh, hindi ka kumakain. Teka, huwag ka mag-alala. Bukas na bukas pupunta tayo sa ibang doktor para magpa-second opinion. Gastos na naman. Huwag mo nang isipin yan. Wala akong pakialam kahit milyon pa yung gastusin ko. Mapagamot lang kita. Hindi ko kasi alam ang nangyayari sa akin, kuya. Gusto kong kumain pero hindi ko alam kung anong gusto ko. Pag nagtatry naman ako na kumain ng kahit ano, hindi tinatanggap ng tiyan ko. Ano kaya nangyayari sa'yo? Kung hindi tayo nagpa-check up, iisipin ko talaga na buntis ka eh. Buntis. Ano? Gusto ko ng buntis! Ano ka mo? Hindi mo ba ako narinig? Gusto ko ng buntis! Gusto ko ng sanggol! Ella, ano bang pinagsasabi mo? Ang sabi ko, gusto ko ng sanggol! Sanggol? Anong gagawin mo sa sanggol? Ano pa bang ginagawa sa mga sanggol? Ha? Aalagaan. Kakainin! Ano? Ella, umayos ka nga. Ano bang pinagsasabi mo? Kinikilabutan na ako sa iyo ha. Kung hindi mo ako bibigyan ng sanggol, ikaw na lang ang kakainin ko! Ella, kumalma ka muna. Huwag kang lalapit. Ella, umatras ka. Natatakot ka? Ella, inuutusan kita Ella ha. Huwag kang lumapit. Napasigaw si Ethan nang sunggaban siya ng kanyang kapatid. Napahiga ang binata sa sahig at pumatong sa kanyang ibabaw si Ella na pilit inaabot ang kanyang leeg. Muling napasigaw si Ethan nang kalmutin siya ni Ella sa pisngi kung saan kitang-kita niya ang mahaba at namumulok na kuko ng kanyang kapatid at mga kamay na tulad ng sa baboy ramo. Pinagmasdan ni Ethan ang kapatid at nakita na galit ito at tumutulo ang laway. Naglalagas ang buhok at tumahaba ang mga ngipin. Itinulak niya ang kapatid palayo, pero gumapang si Ella palapit sa kanya. Kahit labag sa loob ni Ethan ay sinipa niya si Ella palayo. Pagkatapos ay nagmamadaling tumayo. Nagulat si Ethan nang itulak siya ni Ella palapit sa cabinet at hindi sinasadyang mabangga ang altar. Napasigaw si Ella nang makita ang rosary. Kinuha naman yun ni Ethan at hinarap sa kapatid niyang takot na nagtago sa ilalim ng kama. Mabilis na nilapitan ni Ethan ang dalaga at hinila ang mga paa. Naluluhang itinali ni Ethan ang kapatid sa kama at tinakot gamit ang rosary para hindi magwala. Maya-maya ay napansin naman ni Ethan ang pagbalik ng normal na anyo ni Ella. Kuya, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Shh! Alam ko. Tahan na. Huwag kang umiyak. Nandito na si Kuya. Natatakot ako, Kuya.
Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko sinasadya ang nagawa ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun o kung bakit ko sinabi ang mga yun sa'yo. Naiintindihan ko. Alam ko, Ella. Huwag kang magalit sa akin, please. Ella, hindi ako galit sa'yo. Hindi ako nagagalit sa'yo. Wala akong sama ng loob. Hindi ko sinasadyang sugatan ang mukha mo. Hey, it's okay. Wala kang kasalanan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa'yo at hindi ako magagalit. Gusto ko lang malaman ang tunay na nangyayari sa'yo para alam ko kung paano kita matutulungan. Pwede mo bang ikwento sa akin ang lahat? Anong ikukwento ko? Kung ano mga naiisip mo, kung anong gusto mong gawin, kung ano ang gusto mong kainin at kung bakit. Kamumuhian mo ko. Mandidiri ka sa akin. Hindi totoo yan, Ella. Hindi ako mandidiri sa'yo. Makikinig ako. Kahit anong sabihin mo, ay makikinig ako nang hindi ka iniinsulto o kinamumuhian. Kaya Ella, ang gusto ko ay maging totoo ka sa akin ngayon. Kuya mo ko at nandito ako lagi sa tabi mo kahit anong mangyari. So please, sabi mo sa akin ang lahat. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero may gusto kong kainin. Gusto kong kumain ng hilaw na karne, kuya. Gaya ni May. Nalaman ko na hindi niya napigilan ang sarili niya at kumain siya ng hilaw na karne. Hilaw na manok. Ayan ang mga gusto ko, kuya. Pero sabi mo kanina gusto mo ng sanggol Hindi ko alam. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Kahit sarili ko, hindi ko na maintindihan. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Gagawa tayo ng paraan. Hihingi tayo ng tulong. Opo. Pwede bang wag mo na muna akong tanggalin sa pagkakatali? Natatakot ako na baka kung ano magawa ko sa'yo, kuya. Lumabas si Ella upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga kaklase at guro ni Ella na naunang makaramdam ng masama. Nagulat si Ethan nang malaman na dinala na muna sa mental hospital si May at si Lisa naman ay nakakonfine sa ospital pero sinabi ng doktor na wala namang problema sa kanya. Gulong-gulo si Ethan sa nangyayari at labis na nag-aalala sa kanyang nakababatang kapatid. Umuwing bigo ang binata at hindi pa rin nakakaisip ng solusyon sa kalagayan ni Ella. Sinilip niya ang kapatid na matiwasay na natutulog sa kwarto habang nakatali. Nakaramdam ng gutom si Ethan kaya nagtungo siya sa kusina at binuksan ang refrigerator. Dahil amoy na amoy ang mabangong litsyong baboy na bigay ni Jasmine ay kinuha niya yon at iniligay sa lamesa. Kahit ilang araw na sa bahay nila ang litsyon ay mukhang masarap pa rin. Naganda si Ethan ng toyo at kalamansi. Binuhos niya yon sa masarap na litsyong baboy at nagulat nang makitang inuuod ang pagkain. Nabubulok na at may mga bula. Ang mantika ay nagmistulang malapot na laway. Maya-maya ay narinig ni Ethan ang sigaw ni Ella. Hindi alam ni Ethan ang gagawin kaya nagmadali siyang pumunta sa kwarto ng kapatid para mag-impake ng mga damit. Kuya, anong meron? Saan ka pupunta? Aalis tayo, Ella. Ano? Saan tayo pupunta? Hindi ako pwedeng umalis na ganito ko. Baka bigla akong may magawa na hindi maganda. Baka masaktan kita o kaya makasakit ako ng ibang tao, kuya. Pero hindi ka rin safe dito. May paraan na ako nalaman kung paano ka gagamutin. Meron na? Anong paraan? Kailangan mo lang tibayan ang loob mo at magtiwala ka sa akin. Anong paraan mo, kuya? Ano nga bang dahilan? Bakit ako nagkakaganito? Alam mo na ba, kuya? Sa tingin ko alam ko na. Talaga? Ano? Bakit? Huwag kang magugulat masyado pero dahil to sa baboy na kinain mo. Ano? Saan ko kinain? Ang bigay ni Jasmine sa atin. Kumain ka ng ganun, di ba? Lahat kayo ay kumain ng ganun. Maliban lang sa akin. Kaya ngayon nagkakaganyan ka at ako naman hindi. Ha? Hindi ko maintindihan. Sandali, paano mo nalaman? Paano mo naisip yan? Totoo ba yan?
Gawa-gawa mo lang ba? Ella, bakit naman ako gagawa ng kwento? Ganito, makinig ka mabuti ah. Kakain kasi sana ako kanina at kinuha ko yung tirang lechong baboy na nasa ref. Nilagyan ko ng toyo at kalamansi. Tapos, bigla na lang nakakadiri yung naging itsura. Ella, naglabas ng malapot na likido yung karne. Hindi ko alam kung ano ba yun. Kung bulok na ba yung lechon nang iluto siya, hindi ko alam. Imposible naman yon, kuya. Malinis ang lechon at... Malinis sa mga mata natin dahil binulag nila tayo. Binulag tayo ng babaeng yon. Binulag tayo ni Jasmine at hindi ko siya mapapatawad. Nabasa ko online na mag-research ako. Nakalamansi ang ginagamit upang makita ang tunay na kalagayan ng pagkain galing sa aswang. Si Jasmine posible na isang aswang. Inaswang kanya, Ella. Kumain ako ng... ganun? Teka, ano? Aswang? Oo, kayo. At ang gagawin natin ngayon ay babalik. Dahil walang albularyo dito sa Manila At ang sabi ng mga nabasa ko, bumalik sa probinsya kung saan nyo nakuha. Babalik tayong lahat? Tayong dalawa lang muna. Hindi maganda ang kalagayan ng mga kaibigan mo at mas malala na sila. Gagawin muna natin ang paraan ng kalagayan mo. Pagkatapos saka natin sila tutulungan, okay? Sige, kuya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ni kuya. Ano yun? May kumakalabog sa bubong natin. Sandali. Kukuha ko ng asin at bawang dahil yun ang maaari natin panlaban sa mga aswang. Baka aswang yang nasa bubong. Hindi ko naiintindihan, kuya. Bakit nila ginawa yun? Anong gusto nila? Yan ang hindi ko alam at aalamin natin yan pagdating natin doon. Bumiyahe agad ang magkapatid pabalik sa probinsyang pinanggalingan nila. May baon silang rosaryo, Biblia, asin, bawang at holy water. May ilang beses na naging agresibo si Ella habang nasa biyahe at sinisigawan ng kapatid. Pero niyayakap lamang siya ni Ethan upang pakalmahin. Nang nasa lugar na sila, iginala ni Ethan ang paningin sa labas ng bintana ng sasakyan. Habang nakasakay sa bus ay nakita ni Ethan si Alfonso na nagmamadaling tumatakbo papasok sa kakahuyan. Sugatan at may hawak na itak. Dali-daling pumara ang binata. Dala ang mga gamit nila ay bumaba sila sa bus at sinundan si Alfonso. Alfonso! Alfonso! Sandali lang! Ano ba yun? Sayang. Ano ba kailangan nyo, ha? Nakatakas tuloy yung hinahabol ko. Ako si Ethan. Naalala mo ba ako? Hindi kita kilala. Sandali lang. Huwag ka munang umalis. Bitiwan mo ako! Sandali lang to. Sabing bitiwan mo ako May nahabol pa ako oh! Ano bang hinahabol mo? Aswang ba? May aswang ba dito, ha? Asan mo yung aswang sa lugar na to? Asan na ba yung Jasmine na yun? Kilala mo si Jasmine? Paano mo nakilala si Jasmine? Nakita mo na ba siya? Oo. Yung babae na yun, aswang ba siya, Alfonso? Oo. Sandali. Kayong dalawa. Kayo yung na-stuck dito nung piyesta di ba? Ayun, naalala mo na ako. Bakit? Ano bang meron? Akala ko ba umalis na kayo? May ginawa si Jasmine sa kapatid ko. May pinakain siya sa kanila. Sandali. Paano nyo nakita si Jasmine? Kilalang aswang ang pamilya ni Jasmine. At ni isang tao na nakakita sa kanya hindi mo lang kayo sinabihan. Saan mo siya nakilala? Sa perya. Inibitahan niya kami na magtungo sa bahay nila At nagtungo naman kayo talaga? Ano bang alam namin? Hindi kayo nagtaka na nasa gitna ng kakahuyan ng bahay nila? Hindi ko alam Ang alam ko nasa gitna nga ng kakahuyan pero hindi naman malayo. At isa pa, binalikan namin sila kinabukasan upang magpasalamat pero wala na sila. Hindi na namin nakita ang bahay nila o si Jasmine. Dahil nilinlang lang kayo ni Jasmine. Bakit ba kayo sumama sa taong hindi nyo kilala? Malay ba naman namin na ganun siya? Mabait siyang lumapit sa amin Akala namin normal lang yun. Normal naman sa pistahan na magpakain sa mga bahay-bahay, di ba? Diba siguro sila dahil marami kayo. Malamang masaya sila dahil marami silang nabiktima. Ano bang balak nila? Kung aswang talaga si Jasmine, anong balak nila sa kapatid ko at sa mga kasama namin? Ano bang kasalukuyang nangyayari sa kanila?
at sa kapatid mo. Kung hindi ako nagkakamali, Ella ang pangalan? Oo, siya nga si Ella. Nanakit yung tiyan niya eh. Tinatanggihan niya yung normal na pagkain. Ang isa sa mga kaibigan niya ay kumakain ng hilaw na manok. Ay, sus Mariosep! Nag-iiba ang ugali ni Ella. Nagiging mainitin ang ulo niya. Ang sabi niya sa akin, gusto niyang kumain ng sanggol. Naguhugis paan ng baboy ramoy yung mga kamay niya. Nagkakaroon ng pangil, umahaba ang kuko at nabubulok. Gusto niya rin akong kagatin eh. Alfonso, ano bang ginagawa nila sa kapatid ko? Kung hindi ako nagkakamali hinahanda nila si Ella at ang iba pa. Hindi ko alam pero pwede silang ginagawang aswang. Asawa ng aswang. O tik-tik na maging hayop na utusan ng mga aswang. Ang kapal naman ng mukha nila na gawin sa kapatid ko yun. May pagkakamali rin kayo. Ha? Ano? Mali na nagtiwala kagad kayo sa mga tao. Oo nga, nagkamali nga kami. Sana natuto na kayo. Natuto na ako. At hindi na babalik sa probinsya na to sa susunod. Hindi lang naman ito ang lugar na may aswang Kahit saan may aswang. Kahit sa Maynila. Sadyang magaling lang silang magbalat kayo. Magaling makihalubilo. Magaling magpanggap ng mga normal na tao na gaya natin. Hindi nga ako makapaniwala na merong aswang talaga eh. Hindi lang aswang, engkanto, duwende, kapre, tikbalang. Lahat ng yan nasa paligid lamang. Kaya dapat lagi kayo mag-iingat. Kung totoo mga yan, totoo rin ba ang mga albularyo? Matutulungan ba nila ako? Magagamot ba nila ang kapatid ko? Oo, pero... Pero ano? Anong problema? Nagtatago na ang mga albularyo ngayon dahil inuubos sila ng mga aswang. Meron akong kilala na si Aling Maris. Patago lamang siyang kinikita upang magpagamot. Siya na lamang ang nag-iisang manggagamot na kilala ko Madadala mo ba kami sa kanya? Magagamot niya ba ang kapatid ko? Pwede kong ituro sa inyo ang daan. Pwede mo ba kaming samahan dun? Natatakot lang kami sa kung ano makakasalubong namin Makikita o kung ano man ang mangyayari. Please, tingnan mo ang kapatid ko. May pag-asa pa naman siya, di ba? Hindi ako makakasagot niyan, pero hanggang hindi pa siya nakakatikim ng laman ng tao, oo, may pag-asa pa siya. Hindi nagsayang ng oras ang tatlo at dinala ni Alfonso ang magkapatid sa bahay ni Aling Maris. Ang manggagamot na nagtatago sa kubling lugar at protektadong bahay sa gitna ng kakahuyan. Pansin ni Ethan ang pasulyap-sulyap na tingin ni Ella kay Alfonso pero hindi niya inasarang kapatid dahil naawa siya sa kalagayan nila. Ikinuwento ni Ethan ang buong pangyayari kay Aling Maris na nagsimula ng maghanda ng mga gagamitin sa panggagamot. Mukhang nagbabalik na naman ang mga ganitong gawin nila. Ginawa na po nila to dati? Oo, at nagtagumpay sila. Noong una kaming mga kalapit na baryo ang kanilang binibiktima. Bigla na lang kaming makakaalam na may mga nawawala. At sa susunod ay may makakakita sa kanila. Pero iba na ang pag-uugali ng mga yun. Sila pa rin ang itsura pero alam mo na ibang tao na sila. Ganun din ba yung mangyayari sa kapatid ko? Nakakausap pa naman ng maayos ang kapatid mo. Kilala ka pa niya. Alam niya pa ang nangyayari sa paligid niya at may pag-asa pa siya. Ang iniisip ko ay ang mangyayari pagkatapos nito. Pagkatapos po ng ano? Paggaling ng kapatid mo ay sigurado ko na babalik sila. Hindi nila kayo titigilan dahil masasaktan sila kung gagaling si Ella. Wala po akong pakialam sa nararamdaman nila. Dahil pagtapos ng lahat ng to, paggaling ni Ella, ako mismo ang lalapit sa kanila. Hindi na nila ako kailangang hanapin. Ako ang pupunta sa kanila. Hindi ako papayag na makakalakad sila ng buhay at masaya pagkatapos silang halos sirain na ang buhay ng kapatid ko. Hindi ka ba natatakot? Mas natatakot po kung mamatay ang kapatid ko kaysa sa kanila. Ikaw ba hindi nakakain ng binigay na lechong baboy ni Jasmine? Hindi po. Sana nga ako na lang ang nakakain kaysa kay Ella. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo alam ang hinihiling mo. Baka bumalik sa'yo ang sinabi mo. Yan nga ang gusto ko. Kung pwede lang ilipat ang kalagayan ni Ella sa akin papayag ako. Kahit ako na maging aswang. Kahit walang solusyon. Kahit hindi na ako gumaling, wala na akong pakialam. Mahal na mahal mo naman ang kapatid mo. Nakakatuwa kayo.
Naalala ko tuloy ang kapatid kong lalaki noon na isang magaling na manggagamot. Walang takot niyang kinalaban ng mga aswang sa baryo namin. Asan na po ba siya ngayon? Namatay siya dahil iniligtas niya ako. Nabuhay ako sa kanya. Pisikal akong nasa kasalukuyan, pero pakiramdam ko naiwan ang aking kaluluwa at isipan sa nakaraan. Naligtas niya man ako, pero namatay ako noong araw na namatay ang kapatid ko. Hanggang ngayon sinisisi ko ang sarili ko sa pagkamatay niya. Ito ang hindi dapat maramdaman ni Ella. Po? Isipin mo ang sarili mo sa bawat desisyon at sasabihin mo. Kung maliligtas mo si Ella kapalit ng buhay mo, tingin mo ba magiging masaya siya? Nabuhay siya at ikaw na mahal niyang kapatid ay namatay dahil sa kanya. Hindi, di ba? Kaya kung mahal mo ang kapatid mo, alagaan mo ang buhay mo dahil ang buhay mo ay buhay din ng kapatid mo. Tama. Tama nga po kayo. Nalungkot tuloy ako sa kwento niyo sa inyong kapatid. Nako, Okay lang po. Ang brave niyo nga po sa pag-share ng kwento niyo sa akin eh. Hindi ko alam ang tunay na nararamdaman mo pero naintindihan ko po yan. Wala ka pong kasalanan sa nangyari. I think if nakikita ka ng kapatid niyo, proud na proud po siya sa inyo ngayon. proud sa duwag na tulad ko na nagtatago dahil sa mga aswang. Hindi naman po porket nagtatago ka duwag ka na. Sapat na ang pruweba na buhay ka upang matawag kang matapang. Ang katapangan hindi lang naman sa pagiging vocal mo na sabihin ang hindi mo gusto Hindi lang to sa galing mong makipaglaban, kung hindi sa pagiging matibay mo at nananatiling buhay at hindi sumusuko. Maraming salamat, Ethan. Napakaganda ng sinabi mo. Alam na alam ko kung bakit mahal na mahal ka ng kapatid mo. Naku, nagkakamali po kayo. Laging galit sa akin yan at lagi nagre-reklamo na sobrang higpit ko raw. Maniwala ka sa akin. Hindi ganon ang tingin ng kapatid mo sa'yo. Oh, bakit nga pala hindi na tayo magsimula ngayon? Mabuti pa nga po. Ano po bang may tutulong ko? Naihanda na namin ni Alfonso ang lahat. Tinawas ko si Ella kanina at ang lumabas ay ginagawa siyang aswang ni Jasmine. Nagawa nila yun sa kapatid ko? Nagulat si Ella nang marinig ang katotohanan mula sa mga sinabi ni Aling Maris. Hindi niya napigilan ng malakas sa pag-iyak. Umiba naman si Alfonso ng tingin at pinipigilan ng awang nararamdaman. Habang si Ethan ay nagmamadaling lumapit kay Ella at niyakap ang kanyang kapatid. Ella, relax ka lang. Malalagpasan natin to. Wala na, kuya. Sira na ang buhay ko. Huwag ka magsalita ng ganyan. Totoo naman Ano nang mangyayari sa akin ngayon? Magiging kagaya na nila ako. Magiging aswang na rin ako tulad nila. Mapipilitan akong kumain ng tao. Sa arte kong to, hindi nga ako kumakain ng gulay Hindi mo gagawin yan, Ella. Hindi mangyayari sa iyo ang bagay na yon. Paano naman tayo makakasiguro na hindi nga? Tingnan mo nga ako, kuya. Nagkakaroon na ako ng pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Naglalagas ang buhok ko at nabubulok na ang mga kuko ko. May ganito bang flight attendant? May nakita ka bang ganitong tourism student? Hindi pa huli ang lahat. Gagawa tayo ng paraan. Kaya nga tayo naririto, Ella Tingin mo ba papayag ang kuya mo na masira ang buhay mo? Tingin mo maupo lang ako at hahayaan na mangyari sa iyo to? Kasi naman, natatakot ako. Paano kung hindi to gumana, di ba? Paano kung lumala ako? Paano kung mag-fail to at mamatay ako? Ella, hindi ka mamamatay. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kung hindi gagana ang gagawin natin ngayon, ay gagawa tayo ng iba pang paraan. Kung hindi pa rin yung gagana, ay gagawa pa rin tayo ng panibagong plano hanggang sa gumaling ka. Kaya wag na wag kang mawawala ng pag-asa, okay? Opo. Nagsimula na si Aling Maris na gamutin si Ella. Pinainom niya ang dalaga ng mga pinaghalong hindi kilalang halamang gamot. Na diring-diri naman ang dalaga bago siya pumayag na inumin yon. Ilang minuto ang nakalipas, sumuka ng kulay itim na likido si Ella at biglang sumigaw.
Alalang-alala si Ethan ngunit alam niyang hindi dapat siya makialam. Pinagtulungan nila ang nagwawalang dalaga at itinali sa upuan habang nagpupumiglas. At habang abala si Aling Marie sa pag-uorasyon sa kanya, nagulat si Ethan nang makarinig ng mga kalabog sa bubong ni Aling Maris at sunod-sunod na mga yabag sa labas ng bahay. Ha? Ano yun? Mga aswang. Ha? Ay, ano pong ginagawa nila dito? Nandito sila para pigilan tayo. Ayaw nilang magamot si Ella, Ethan. Kasama kaya nila si Jasmine? Huwag ka magpapadala sa emosyon mo. Huwag ka munang susugod. Sa ngayon ay kailangan kay Ella ituon ang ating atensyon. Kailangan niyang magamot agad. Ano pong may tutulong ko? Bakit pakiramdam ko magigiba nila ang bahay nyo dahil sa mga kalabog sa bubong? May mga gamit ako laban sa aswang, Alfonso. Ituro mo kay Ethan kung asan ang mga yon at paano gamitin. Isara niyo lahat ng bintana at harangan ng pinto. Bumalik sa pag-uorasyon si Aling Maris at saglit na sinulyapan ni Ethan ang kapatid niya bago nagmamadaling isara ang mga bintana. Pagkatapos ay dinala siya ni Alfonso sa kusina. Sumilip si Ethan sa bintana upang makita kung ano ang meron sa labas. Nagulat siya nang makita na may ilang nilalang na pabalik-balik sa labas ng bahay. Hindi mawari ni Ethan ang anyo ng aswang pero nakaramdam siya ng takot. Uy, kunin mo to! Ha? Ano to? Ito ba yung buntot pagi? Alam mo naman pala eh. Oo, yan yun. Gamitin mo na maigi ha. Iampas mo lang sa aswang. Mamamatay ba sila pag ginawa ko yon? Depende kung mahina sila at depende kung ilang beses mo silang hahampasin. Anong mangyayari sa kanila pag napatay ko sila? Anong gagawin natin sa katawan nila? Minsan nabubulok ang katawan nila. Minsan bumabalik sa tunay na anyo na pagiging matanda. Kung papatay ka naman ng manananggal, minsan magiging abo sila. Bakit ang dami mong alam sa mga ganito? Trabaho ko to eh. Ang manghuli ng aswang? Ang pumatay ng aswang kamo. Hindi ba parang ang bata mo sa ganito kabigat na trabaho? Pinili ko to, bata pa lang ako. Kaya hindi ko na iniisip ang bigat ng trabaho kung masaya naman ako sa ginagawa ko. Ano? Masaya kang pumapatay? Isipin mo na lang, masaya akong tumutulong. Tara na, sundan mo ako at lagyan ng asin ang loob ng bahay. O sige, tara. Kunin mo tong asin at ihagi sa bawat sulok ng bahay. Sige. Effective ba talaga to? Oo, mapapaso sila dyan. Maglagay ka na rin sa bintana. Nagulat si Ethan na maglalagay sana siya ng asin sa bintana ay biglang nasira ang marupok na kahoy na pansara. Sinunggaban siya ng isang malaking aso na namumula ang mga mata. Mahaba ang galamay at naglalaway. Napahiga si Ethan sa sahig at tutulungan sana siya ni Alfonso, pero ang lalaki naman ang sinugod ng isa pang aswang. Napasigaw si Ethan at lumayo sa kanya ang aswang at pansin ng binata na papunta ang aswang sa silid kung nasaan si Ella at Aling Maris. Mabilis na hinampas ni Ethan ang halimaw na galit siyang nilingon. Muli itong hinampas ni Ethan ng buntot pagi at hinagisa ng asin. Nakita niyang tumakbo si Alfonso palabas ng bahay para sundan ang tumatakas na aswang. Binalak na sundan ni Ethan ang lalaki. Bago siya lumabas ay nakita niya ang palaspas sa gilid ng pinto at kinuha yon. Inihampas niya ang palaspas sa aswang, naggalit na galit habang sinasalubong siya. Mabilis na pinalibutan ni Ethan ng asin ang bahay upang walang aswang na makapasok bago hinabol ang aswang. Ano? Ano kayo ngayon? Kahit tumakbo ka sa kakauyan, hahabulin pa rin kita! Uy! Ano bang sinisigaw-sigaw mo dyan? Nagulat naman ako sa'yo. Bakit ka ba lumabas? Sabi ni Aling Maris huwag tayong lalabas, di ba? Kaya ko sarili ko. Ikaw ang huwag lumabas. Kaya ko rin ang sarili ko, no? Sige na, bumalik ka na. Baka mapaano ka pa eh. Hindi ako babalik. Gusto ko makatulong. Baka mamatay ka pa rito. Anong gagawin ko? Iiwan kita na may dalawang aswang sa paligid. Hindi pa nga natin sure yun no? Paano kung marami pa sa paligid? Kaya ko sila. Wala namang mawawala kung tatanggap ka ng tulong. Gusto mo yata, ikaw ang umubos sa mga aswang Aba, tiran mo naman ako. Inanap nila Alfonso at Ethan ang mga aswang na nakalaban pero hindi na nila makita.
may nadatnan silang aswang sa puno at biglang sinunggaban si Ethan. Gamit ang buntot pagi ay hinampas yun ni Alfonso pero naitulak siya palayo ng halimaw. Bumangon naman si Ethan at dumakot ng asin bago suntukin ng ilang beses ang aswang. Nagulat si Alfonso sa gilas at lakas ni Ethan sa pakikipaglaban. Ilang beses sinuntok ni Ethan ang aswang bago iniharap yon kay Alfonso para hampasin ito ng buntot pagi. Maya-maya ay nagulat sila nang makarinig ng mga pagaspas ng mga pakpak at dahon sa paligid, ngunit wala naman silang nakikitang nilalang. Ha? Ano yon? Tik-tik lang, alaga ng aswang. Naku, paubos na asin ko. Tik-tik lang naman yan, malayo ng ibang aswang. Ano? Paano mo nalaman? Kung malapitan mong maririnig ang tik-tik, ibig sabihin nun malayo pa ang aswang. Ha? At kung malayo? Ibig sabihin malapit ang aswang. Ha? Bakit ganun? Bantay lamang sila, lookout ang dating. Oh, may sugat ka na sa braso. Wala yan. Anong wala? Daming dugo oh. Nakagat ka ba? Hindi. Yan ang mangyayari sa'yo kung nakagat ka. Hindi ako nakagat kaya kumalma ka lang dyan. Paano nga kung nakagat ka? Ano mangyayari sa'yo? Pwede kang magkasakit. Ikamatay yun. O kaya mabubulok yung katawan mo. Sigurado kang hindi ka nakagat. Hindi nga. Saan galing ang sugat mo? Sa'yo. Tinulak mo ako kanina Ay, ako ba dahilan? Naku, pasensya na wala yun. O sige na, bumalik na tayo tapos gabutin natin yung sugat mo. Wag na. Wag mo akong hawakan. Ako nang bahala rito. Bumalik na lang tayo. Sige, tara. Hindi ko na kabisado daan Kabisado ka naman ng daan kaya sumunod ka na lang. Gaano katagal mo na itong ginagawa? Simula 8 years old ako. Ha? Bata mo pa nun Oo, kasama ko pa yung tatay ko at ang kapatid ko. Laki kasi ng pamilya namin yun. Hanggang ngayon ba grupo-grupo pa rin kayo na naghahunting ng mga aswang? Ako na lang Matagal lang patay ang tatay ko at ang mga kapatid ko umalis na rito. Wala na kaming kontak. Nasa Manila na siguro at may magagandang buhay. Malayo sa ganito. Nakakalungkot naman yun. Masaya nga ako Pabuti naman at wala sila rito dahil magulo ang probinsya na to. Doon sila sa buhay na gusto nila. Sa magiging masaya at ligtas sila. At ikaw naman, bakit nandito ka pa rin? Bakit hindi ka sumunod sa mga kapatid mo? Saan ako pupunta? Sa Maynila? Oo, Sino naman ang pupuntahan ko doon? Saan ako tutuloy? di sa bahay ng mga kapatid mo. 10 taon na nga kaming walang usap-usap Di sa bahay ka namin pumunta. Ha? Ano? Anong ano? Ano ka riyan? Sabi ko kung gusto mo pumunta sa Maynila, magbakasyon, gumala, doon mag-aral at kung ano ang gusto mong gawin, pwede kang tumuli sa amin. Kaya kung ano-ano nangyayari sa inyong magkapatid masyado kayo mabait Masyadong malaki ang tiwala nyo sa mga taong hindi nyo naman masyado kilala. Ikilala naman kita Pero sapat na ba yun? Sapat ba yung pagkakakilanlan mo sa akin para patuloyin ako sa bahay nyo? Oo naman. Alam ko naman na mabuti kang tao Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam ang mga bagay na nagawa ko. Ang bata mo pa, Ethan, para sayangin ang buhay mo. Habang maaga humanap ka ng pangarap mo. Wag na wag mong ililigaw ang landas mo. Ilang taong ka na ba? 19. Oh, kasing edad mo lang din yata yung kapatid ko Yata? Hindi mo sigurado kung ilang taon si Ella? Hindi Hindi ko na naiisip yung eksaktong birthday niya dahil sa dami ng iniisip ko. Basta ang mahalaga sa akin, magkasama kami. Saka para sa akin, kahit puti na ang buko, batang kapatid ko pa rin siya. Ay, siya nga pala. Kayong dalawa lang ba magkapatid? Oo, wala na mga magulang namin. At kami na lang ni Ella magkasama. Bale, ikaw ang guardian niya. Oo, kaya nga ingat na ingat ako sa kapatid ko Kahit nga alam mo hindi ko pinapadapo dyan tapos ganito ang mangyayari. Magaling naman si Aling Maris At tutulungan niya kayo. Sana nga. Maraming salamat pala Alfonso sa mga natulong mo. Sa pagsabi mo sa amin ng matutuluyan. Dahil nga sa akin nakaganyan si Ella. Sana hindi ko na lang sinabi sa inyo yung bahay tuluyan na yun. Hindi mo kasalanan yun. Hindi mo naman gusto na mangyari yung bagay na yun Malinis ang intensyon mo at maraming salamat sa natulong mo.
Salamat ulit dahil hanggang ngayon tinutulungan mo pa rin kami magkapatid. Alam mo, ikaw rin masyado ka rin nagtitiwala sa mga taong hindi mo kilala. Bumalik na ang dalawa sa bahay ni Aling Maris at nakitang nakatulog na si Ella. Nagliligpit naman si Aling Maris ng mga ginamit niya at lumapit doon si Ethan upang tumulong. Habang si Alfonso ay nag-aalalang sumulyap kay Ella bago magtungo sa sala upang siguraduhin na wala ng mga aswang doon. Kumusta po si Ella? Gumaling na po ba siya? Magaling na po ba siya? Sinuka na niya ang kanyang kinain. Hindi ko po maintindihan Yun po bang mahalaga? Oo, yun ang kailangan ko. Meron din akong pinainom sa kapatid mo upang malinis ang kanyang tiyan. Hayaan muna natin siya magpahinga sa ngayon at mag-antabay na lang na magising siya maya-maya dahil baka mauhaw siya at kailangang uminom ng maraming tubig. Baka magutom siya, baka magsuka ng marami. Sige po, maraming salamat po Aling Maris. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Magbabayad po ako ng malaki. Hindi ako tumatanggap ng bayad, Ethan. Po? Paano po ako makakabayad sa inyo? Sapat na sa akin ang pasasalamat mo na alam ko naman na totoo. Hindi ako tumatanggap ng bayad dahil bukal ang pagtulong ko. Maraming salamat po talaga. Babawi po ako. Tutulong po ako sa inyo rito. Ipagluluto ko po kayo. Hindi mo na kailangan gawin yun. Mukha pong pagod na pagod kayo Magluluto po ako ngayon. Masarap po ako magluto. Yun po ang bawi ko at please po, wag niyo na po akong tanggihan. Gustong gusto ko lang pong bumawi sa inyo ni Alfonso dahil ang laki ng tulong po na ibinigay niyo sa amin ngayon. Habang tulog pa rin si Ella, ay tinulungan ni Ethan si Alfonso na ayusin ang mga bintanang nasira. Pagkatapos ay namili ang binata sa malapit na talipapa. Abala ang binata sa pagluluto habang kakwentuhan si Aling Marie sa kusina at nagtatawanan ng dalawa. Pagkatapos magluto ni Ethan, ay tatawagin niya na si Alfonso habang si Aling Maris ay naghahain na. Napansin ni Ethan na nakatingin si Alfonso sa bagong digong kapatid. Nakita niyang pumasok si Alfonso sa silid ni Ella. Lumapit siya sa labas ng pinto at pinakinggan ang pag-uusap ng dalawa. Ella? Ay! Alfonso! Hello! Kumusta pakiramdam mo? Kanina ka pa ba gising? Medyo. Bakit hindi ka pa lumalabas? Kanina ka pa hinihintay ng kuya mo, no? Excited na yun na makita kang gising. Nagluto siya ng pagkain para... Ayokong kumain. Ha? Bakit? Hindi pa rin ba magaan ang pakiramdam mo? Sa simula lang yan. Sandali nga, tatawagin ko sila. Wag! Ha? Bakit? Ayoko! Bakit nga? Wala lang. Wala lang? Kasi, basta, hindi mo ako maiintindihan at saka, bakit ka ba nandito? Ako nagdala sa inyo rito. Oo nga pala. Di Ano? di nakita mo yung pagsusuka ko ng kung ano-ano. Ha? Hindi. Nasa labas kami ng kuya mo at pinapalis sa mga aswang. Andito na sila? Oo, pinipigilan nila si Aling Maris na gamutin ka. Buti na lang. Buti na lang ano? Bakit? Kasi abala kayo at hindi nyo nakita ang pagsusuka ko. Okay lang si Aling Maris makakita kasi parehas naman kaming babae. Kakaiba ka rin no? Mas iniisip mo pa yan? Talaga? Oo nga pala. Sumugod ang mga aswang, di ba? Kumusta naman si kuya? May nangyari ba sa kanyang hindi maganda? Nasugatan ba siya? Kung sasabihin ko ba na oo, lalabas ka na rito at magpapakita ka sa kanya. Kanina pa siya naghihintay na magising ka Hindi pa rin. Bakit ba ayaw mong lumabas ng kwarto? Kasi naman, anong sasabihin ni kuya sa akin ngayon? Nahihiya na ako sa kanya. Parang sobrang pabigat na ako sa kanya Tingin mo, pabigat ka sa kapatid mo? Oo.
Alam mo ba, hindi siya nakatapos ng college dahil sa akin. Next time na lang daw siya mag-aaral. Basta raw ang mahalaga, nasa private school daw ako. Tapos ako pa ang lagi niyang inuuna sa lahat. Ang unfair niya naman sa sarili niya. Tapos ngayon, heto, sa sobrang kakulitan ko at hindi pag-iingat, gumawa pa ako ng problema na si kuya pa ang gagawa ng solusyon. Ang pasakit ko naman masyado. Sa lahat ng ginagawa ko, si kuya lagi ang naapektuhan. Pabigat, di ba? Sa tingin ko hindi pa bigat ang tingin ng kapatid mo sa'yo. Kasi lahat ng yun bukal sa kalooban niya. Kilala mo ba siya? Paano mo nasabi? Hindi mo ba kilala ang sarili mong kapatid at iniisip mo yan? Alam mo, sa lahat ng ginagawa ni Ethan ikaw ang iniisip niya Ilang beses kanyang binanggit at sobrang nag-aalala siya. Sobrang gustong-gusto niya na maging maayos ang kalagayan mo. At bumalik na kayo sa normal. Kasi naman, Minsan naman nakakatuwa ang mga kwento niya sa'yo. Pero hindi niya man lang sinabi na nagsisisi siya sa lahat ng mga sakripisyo niya. Hindi kanya sinisisi sa mga nangyari. Kaya yan, yung lahat ng iniisip mo, hindi yan pumapasok sa isipan ni Ethan. talaga? Sa tingin mo ba? Nahihiya talaga ako sa kapatid ko Oo, hindi yan iniisip ni Ethan. Mahal na mahal ka ng kapatid mo, Ella. Ako rin naman kahit na ang higpit-higpit ni kuya sa akin. Kahit na ang pasaway niya rin minsan. Sobrang na-appreciate ko ang lahat ng mga ginagawa niya. Gusto kong bumawi kay kuya. Gusto ko na pagkatapos ng lahat, may magawa akong mabuti sa kanya. Kung gusto mong bumawi, magpagaling ka muna. Oo, saka sa'yo rin. Sa akin? Oo, sa inyo ni Aling Maria. Maris. Si Aling Maris yun, hindi Maria. Ayun, basta siya. Thank you sa inyong dalawa ha. Ako nga pala si Ella. Oo, kilala na kita. Pero hindi pa tayo formal na nagpapakilala sa isa't isa. Oy, sige. Ako si Alfonso. Natutuwa ako makilala ka, Ella. Pinanood ni Ethan ang paglalahad ng kamay ng dalawa. Lalabas na sina Alfonso at Ella sa silid. Kaya lumayo si Ethan sa pintuan at kunwaring hindi narinig ang usapan ng dalawa. Masayang nagsalo-salo ang apat at nagkwentuhan sa hapagkainan. Dahil gabi na ay hindi na sila hinayaan ni Aling Maris na umalis. Kahit si Alfonso ay sa bahay muna nang maggagamot na kitulog. Binigay ni Aling Maris ang isang kwarto sa magkapatid habang si Alfonso naman ay nagsabi na sa sala na lang matutulog. Pagkapasok ni Ethan sa kwarto ay nadatnan niyang tinitingnan ni Ella ang picture nila kasama ng kanilang mga magulang. Oh, di ka pa natutulog? Hindi pa ako inaantok. Ang haba rin ng tulog ko Tingnan mo to kuya. Nung time na long hair ka pa. Tingin nga. Bata mo pa riyan Oo nga Mga time na pinapauwi mo pa ako ng 5 p.m. ng hapon. May curfew ka pa. Hanggang ngayon pa rin naman 7 p.m. na kaya ang curfew mo ngayon? Tapos 8 p.m. ang uwi ko galing sa school. Aba, magaling. Reklamo ka kaagad, no? Kumusta ka na ba? Kumusta na ang pakiramdam mo? Masarap po ang kinain ko. Yun talaga ang inuuna mong sabihin no? Kaya nabusog ka ba? Sabi mo kung may gusto ka pang kainin ha, paglulutuan kita. Nabusog naman ako kuya, at hindi rin ako nasusuka. Mabuti naman. Hindi ka naman ba nahihilo? Hindi rin. Ang weird nga ng pakiramdam ko Bigla kasing gumaan, para akong nanibago. Kung ganun magpahinga ka na. Ay, si Alfonso kuya. Saan siya matutulog? At bakit yan ang tinatanong ng magaling kong kapatid ha? Siyempre, curious lang. Ayun, sa sala siya. Ikaw pansin na pansin ko mga tingin mo kay Alfonso Ewan ko sa'yo kuya. Umalis ka na nga dito. Doon ka na rin sa sala. Aalis talaga ako. Magkakape ako Gusto mo ba? Ayoko. Kung ganon, sige. Labas na muna ako. Sabi mo kung may kailangan ka ha. Sige. Ay kuya,
Salamat sa lahat ha. Love na love talaga kita. Nagulat si Ethan sa sinabi ng kapatid niya at sasagot pa lang ang binata ay sinara na siya ng pinto ni Ella. Nakangiti si Ethan na nagtungo sa kusina upang patayin ang kumukulong mainit na tubig. Napansin ni Ethan ang masangsang na amoy sa bandang kusina at hinanap kung saan yun nanggagaling. Palinga-linga siya sa paligid pero wala naman siyang makitang kakaiba. Matapos ang ilang minutong pag-ubos ng kape, ay nakaramdam ng antok si Ethan kaya natulog na rin. Nagising si Ethan sa malakas na kalabog ng bubong at napabalikwas ng bangon. Nagmamadaling tumakbo si Ethan patungo sa sala at nakasalubong si Alfonso na tumatakbo na halatang bagong gising din dahil sa malakas na kalabog. Alfonso, ano yun? Narinig mo rin ba? Oo, narinig ko. Narinig din ni Aling Maris. Asan siya? Nasa sala. Inaalam niya ang nangyayari. Ano kaya yun? Ang lakas ng kalabog no? Hindi ko rin alam eh. Puntahan muna natin si Ella. Ay, oo nga pala. Sandali. Bakit parang bukas ang pinto? Ano? Bukas ang... Ethan! Wala si Ella sa kwarto! Ano? Tingnan mo, pumunta ka rito, dali! Asan siya? Bakit wala? Hindi ko alam. Ella! Andiyan ka ba, Ella? Ella! Ella! Bakit bukas ang bintana niya? Binuksan mo ba? Hindi ko binuksan. Pagpasok ko ganyan na talaga. Ella! Ella! Asan ka? Sandali, baka nagpunta sa banyo o sa sala. Ella! Ella! Nasa labas ka ba? Nagmamadaling lumabas si Ethan sa kwarto at hinanap si Ella sa buong bahay. Nakarinig siya na merong tumatakbo sa bubong ng bahay at galit na sumisigaw ang binata. Hoy! Sino ka ba ha? Ano ba gusto mo? Ilabas mo ang kapatid ko! Ilabas mo si Ella kung matapang ka! Bumaba ka riyan! Huwag kang duwag! Magpakita ka! Maglaban tayo at papatayin kita hanggang hindi mo binabalik si Ella! Duwag ka pala Kung nandiyan ka lang sa taas at patuloy na umaapak sa bubong, isa kang duwag! Ethan, ano bang ginagawa mo? Huwag mong sinusubukan ng mga aswang. Kinuha po nila si Ella. Ano? Wala si Ella sa kwarto. Nawawala ang kapatid ko. Ano bang gusto nila kay Ella? Ako na lang ang kunin nila. Ethan, huwag kang magsalita ng ganyan. Ano po ba nangyayari, Aling Maris? Paano ba talaga matatapos to? Gagawa tayo ng paraan. Sa ngayon kailangan muna nating mahanap si Ella. Kumalma ka, Ethan. Hindi makakatulong kung magpapadala ka sa emosyon mo. Sabay na naglakad sina Ethan at Aling Maris na palabas ng bahay nang biglang may humila kay Aling Maris at hinagi sa puno. Nagulat si Ethan na makita ang isang malaki, kakaiba at kulay itim na ibon na may namumulang mga mata at mahahabang galamay. Mabuti na lamang at dumating si Alfonso at sinabuyan ng asin ng ibon na malakas na humuni ng paiyak at hinabol si Alfonso papasok sa bahay. Nagmamadaling nilapitan ni Ethan si Aling Maris at nakitang nawalan nito ng malay. Nakarinig ng mga kalabog si Ethan sa loob ng bahay at nagmamadaling pumasok. Nakita niya ang sirasirang mga gamit, lamesa at kabinet na sinira ng aswang na patuloy ang pagpagaspas ng pakpak. Hinagis ni Alfonso ang isang bote ng asin kay Ethan at galit na sinuntok ni Ethan ang bote kaya nabasag ito. At nalagyan ng asin ng kanyang kamao bago suntukin ang pakpak ng aswang na tumili naman sa sakit. Salita na pinagtulungan ng dalawa ang malikot na aswang. Naggalit ang halimaw at hinila si Alfonso bago hinagis papunta kay Ethan at sabay na natumba si Ethan at Alfonso. Nag-alala si Ethan nang marinig ang pag-ubo ni Alfonso at nakitang may dugo yun. Ha? Alfonso? Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Ilang beses ko nang nagawa to. Sigurado ka naman na okay ka lang, di ba? Tulungan na kitang tumayo. Akin ang braso mo. May kakaiba sa kanya, Ethan. Ano? Hindi ko rin mawari pero iba siya sa mga nakalaban ko. Siya ba si Jasmine? Hindi ko sigurado Kung siya si Jasmine, papatayin ko talaga siya. Sa tingin ko hindi siya si Jasmine. Pinadala lang siguro siya upang i-distract tayo habang tinatakas nila si Ella. Kung ganon, bahala ka na rito. Lalabas ako, tahanapin ko si Ella.
Sige, mag-iingat ka. Ikaw din mag-iingat ka, Alfonso. Nagmamadaling tumakbo si Ethan at lalabas na ng bahay nang hilahin siya ng aswang pabalik. At galit namang initak ni Alfonso ang mahabang galamay ng aswang. Humarap si Ethan sa aswang at sinabuyan ng asin sa muka bago yun hampasin ng plorera. Nang mabasag naman yun, ay kumuha ng bubog si Ethan at tinusok sa tagiliran ng aswang. Galit na pinagaspas ng aswang ang kanyang mga pakpak at tumalsik ang dalawang binata sa magkabilang dulo. Sumigaw ang aswang habang sinusubukang lumipad. Nagmamadaling tumayo si Ethan at kinuha ang buntot pagi. Saka hinugupit ang aswang na napaiga sa sahig at nanghihina na. Gumapang palayo ang aswang bago sumigaw at lumipad palabas ng bahay. Hinabol siya ni Ethan hanggang sa makarating sa bakuran. Tumilapon ang binata at inabot ang paa ng aswang. Saka yung binagsak sa lupa pagkatapos ay muling hinampas ng buntot pagi. Nang hina ang aswang kaya nagdalawang isip si Ethan na patayin ito dahil sa awa. Napansin niyang kaparehas nito ang mga mata ng kapatid niya. Lumuluha ang aswang at nagulat si Ethan nang bumalik sa pagiging anyong tao ang aswang. Nagulat sila nang makitang si Ella ang halimaw na kanilang nakasagupa. Napabitiw si Ethan sa buntot pagi na nagamit niya upang sakta ng mahal na kapatid. Ella! Diyos ko po! Ano bang nagawa ko? Bakit? Ano ang... Ha? Ella! Bakit nandiyan si Ella? Si Ella ang aswang. Siya ang aswang, Alfonso. Naging aswang na si Ella at siya ang kinakalaban natin. Diyos ko, tingnan mo siya. Tingnan mo kapatid ko. Nakakaawa siya. Halos patay na natin siya. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Halos patay ko si Ella. Halos patay ko sarili kong kapatid. Anong klaseng tao ako? Paano kung namatay si Ella? Huwag mo sabihin yan. Wala kang kasalanan. Sandali. Ubarin ko yung jacket ko at ibibigay ko muna sa kanya dahil baka lamigin siya. Humihinga pa siya, Alfonso. Buhay pa si Ella. Oo nga. Mabuti naman. Sadyang maraming galo silang ang natamo niya dahil sa atin. Ano bang nagawa natin, Ethan? Oo, hindi ko alam. Diyos ko, hindi ko na alam ang nangyayari. Galit na galit pa naman ako kanina at wala akong awa sa kanya. Kung ano-anong nagawa ko sa aswang na yan, kapatid ko pala siya. Asa na ba si Aling Maris? Sandali, may tama rin siya. Ginamot ng dalawa ang sugat ni na Aling Maris at Ella. Puro pa sa mukha at katawan ni Ella. May mga lapnos pa siya sa braso at may malaking sugat kung saan siya initak ni Alfonso. Hinintay ng dalawa si Aling Maris na magising bago mag-isip ng plano. Hindi mo kasalanan yun. Hindi nyo kasalanang dalawa yun. Huwag kayong mag-alala. Kahit ako gigil na ako dyan sa Jasmine na yan Hindi ko lang nais na mawala kung ano man ang binigay nila kay Ella. Gusto ko silang gantihan. Gusto kong gumanti. Naiintindihan ko ang nararamdaman nyo. Pero kakaiba sila. Mautak. Kahit ano pa sila, gagawa kami ng paraan na talunin sila. Sangayon ako sa sinabi mo, Alfonso. Wala akong pakialam sa kaya nilang gawin. Hindi na ako natatakot ngayon. Lalabanan ko sila. Papatayin ko sila at tatanggalin ang sumpa kay Ella. Ano pa bang paraan na meron tayo? Ano pa po bang pwede nating gawin? At agad-agad nating gagawin yan. Isa itong delikadong plano. Kahit delikado pa yan. Ako rin. Handa na ako mamatay makaganti lang. Hanapin nyo si Jasmine at ibalik sa kanya ang sumpa. Paano natin gagawin yun? Paano ibabalik sa kanyang sumpa kung siya mismo aswang na? Ibig niyo bang sabihin ipapakain sa kanya yung lechong baboy na ginawa niya? Tama. Ganun na nga. Hindi ba masama sa mga aswang na makakain ng gano'n na inurasyon na nila ng masama? Dahil aswang na sila, magiging hybrid sila. At kadalasan sa mga hybrid na aswang hindi nabubuhay. May ilan na mga nabubuhay ngunit mga makapangyarihan at mga lalaki lamang. Di gagana kay Jasmine yan dahil babae siya. Talaga? Paano natin papakain sa kanya? Paano niya babawiin yun? At saan natin siya mahahanap? Hindi natin siya mahahanap. Siya ang lalapit sa atin. Hayaan natin na siya ang pumunta.
Babawiin niya yon dahil wala siyang magagawa. Kung hindi niya oorasyonan upang mabawi ang sumpa niya sa lechong baboy, mamamatay siya at tuluyan namang magiging aswang si Ella. Paano niya tayo lalapitan? Alam ko na. Kagaya nun kunwari dayo ko. Dun sa lugar kung saan niya ako unang nakita. Magpapalit ako ng pananamit, buhok. Magsasalamin ako upang hindi niya ako makilala. At ipupunta niya ako sa kanilang bahay upang pakainin ng lechon baboy. Ngunit makakasiguro ba tayo na nandun pa rin kaya yung lechon baboy na yon? Paano kung iba na yung naroon? Nabanggit mo naman na dala mo ang lechong baboy na inuwi nyo, di ba? Yun ang ibibigay mo. Yun ang ipapakain mo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sa ngayon itali muna natin si Ella at babantayan ko siya. Nang magkasundo sila sa plano ni Aling Maris, ay nagtawag ng ilang tao si Alfonso upang magpanggap na bagong salta sa probinsya kinabukasan. Nagpalit na ng pananamit si Ethan, nagpagupit at nagsalamin. Handang-handa na ang binata habang naghihintay sa perya kung saan niya nakita si Jasmine pero hindi niya nakita ang dalaga roon. Mula sa kalayuan ay nagulat siya nang makita si Jasmine na nakatayo at tumitingin ng mga bulaklak. Galit na galit si Ethan at pinilit ang sarili niya na kumalma palapit kay Jasmine. Kahit na gustong-gusto niya nang patayin ang dalaga sa ilalim ng masinag at malaking buwan. Hindi ka pa ba nakakapili, miss? Oo Tingin mo, anong bagay sa akin? Ito sigurong pulang rosas na bagay sa damit mo na kulay pula at sa labi mong pula rin. Kung ganon, yan ang bibilin ko. Isa nga po nito, magkano? Ako na magbabayad. Total, ako naman ang pumili kaya hayaan mo nang ako magbayad nito para sa'yo. Ang bait mo naman. Ngayon lang kita nakita rito Bago ka lang ba o dayo? Dayo. Nandito kami ng mga kaibigan ko para gumawa ng isang film sa shooting namin. Artista kayo? Hindi, mga estudyante na may kursong filmmaking. Ikaw ba? Ano ang kurso mo? Ako? Hindi ako nag-aaral Huminto kasi ako. Pinag-iisipan ko pa na tumuli sa susunod na taon. Bale, taga rito ka? Hindi, sa kabilang baryo. E di, alam mo kung saan ang may masarap na kainan dito? Oo, pero gabi na kasi kaya baka sarado na sila. Nako, sayang naman. Nagkikrave pa naman ako ng something na crispy. Chicken or pork? Pork siguro. Sawa na ako sa chicken Sakto naman. Alam mo, birthday ng kapatid ko kaya baka gusto mo makikain sa amin. Ay, nako, nakakaya naman. Hindi Isipin mo na lang na yan ang bayad ko sa pagbibigay mo sa akin ng rosas. Maraming salamat doon. At ako nga pala si Jasmine. Ako naman si Rodolfo. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bakit pala hindi natin isama ang mga kaibigan mo? Unfair naman kung bigla na lang tayong mawawala. Nakakaya naman. Ayos lang yan. Hindi tayo nagkakahiyaan. Kaya tara na. Sinundan ni Ethan at ang kanyang mga kasama si Jasmine sa bahay ng dalaga. Gustong-gusto na ni Ethan ilagay sa bibig ni Jasmine ang lechong baboy na dinurog. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili dahil ang plano nila ay malaman ang tirahan ni Jasmine. Nang makarating sila doon, ay iilan lamang ang tao sa loob ng bahay. Mabilis na naghanda si Jasmine ng lechong baboy at tagain din ng isang kaldereta na patagong binudburan ni Ethan ng durog na lechong baboy. Kumain ka na, Rodolfo. Hindi ba't nagugutom ka na? Oo. Pero sandali lang. Mukhang masarap ang kaldereta mo Gusto mo rin ba nito? Tikman mo muna. Saka ako maniniwala na masarap kung manggagaling mismo sa'yo. Kung ganun titikman ko na. Bakit? Ano? Bakit ka uminto? Ha? Wala naman. Bakit binaba mo yung plato mo at kutsara mo, Jasmine? Ayaw mo bang kumain? Ano? Ayaw mo bang kainin yung ginawa mo? Sandali. Sino ka ba? Ayaw mo bang malaman ng lasa ng lechong baboy mo? Ha? Sino kayo? Kasi ako, gusto kong malaman ang mangyayari sa'yo kung kakainin mo yan Tinatanong kita, sino ka ba?
Ako ang taong nagkamaling binangga mo. Tumayo si Jasmine at patakbo na nang hilahin ni Ethan ang kanyang buhok at pinahiga sa sahig. Pumatong si Ethan sa ibabaw ni Jasmine at sinuntok ang sikmura nito upang bumuka ang bibig ni Jasmine. Pagbuka ng bibig ng dalaga ay ibinuhos ni Ethan ang laman ng bote na lechong baboy sa bibig nito. Sinakal ni Ethan si Jasmine upang mapilitan itong lumunok. Galit na galit at nandidiring sumigaw si Jasmine habang nagkakagulo na ang kanilang paligid. Dahil sinusugod na ni Alfonso at ang grupo ng mga aswang sa bahay ni Jasmine. Ano? Anong lasa, Jasmine? Baliw! Anong ginawa mo? Ikaw pa talaga may lakas ng loob na magtanong niyan sa akin, ha? Pagkatapos mong sirain ang buhay namin babae ka? Ginawa ko lang ang trabaho ko. Trabaho ko! Bakit? Bakit hindi ka makapagsalita na maayos? Nangihina ka na ba? Gusto mo ba na tulungan kita? Gusto mong itayo kita at sabuyan ng asin? Huwag mong gawin yan. Anong gusto mo? Anong nais mo? Nais mong pagalingin ang sarili mo, di ba? Bawiin mo ang sumpa sa pagkain na yan upang gumaling lahat ng nakakain ng marumi mong pagkain. Bakit kailangan mo pang gawin to? Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin? Bakit hindi mo nalang ako tinalit, pinilit? Mukha ba akong tanga? Nangihina na ako. At kung mamamatay ako, hindi ko magagawa ang orasyon. Hindi mo gagawin yan dahil takot kang mamatay. At kung mamamatay ka, ano naman? Ikaw lang ba nag-iisang may alam sa ganito? Ikaw lang ba nag-iisang aswang? Tingin mo ba espesyal ka? Manahimik ka! Ikaw ang manahimik! Kung ayaw mong paliguan kita ng asin at holy water, bawiin mo ang sumpa ngayon na! Kahit naggalit na galit si Jasmine ay dali-dali siyang nagtungo sa basement kung saan niya ginawa ang orasyon. Halos gumapang na si Jasmine sa hina ng kanyang katawan magawa lamang ang orasyon ng pagbawi ng sumpa. Naghalo siya ng mga dugo niya, dugo ng manok, dugo ng ibon, dugo ng alaga nilang tiktik, lupa at lechong baboy. Hirap na hirap nagdasal si Jasmine sa sinasambang Diyos habang nasa gitna ng mga kutsilyo at mga kandila. Nagsasalita ng lingwaheng hindi naiintindihan ni Ethan. Nang iinumin na ni Jasmine ang likido ay bumagsak yun sa sahig. Nasalo naman ito ni Ethan gamit ang paa at mabilis niyang dinampot. Natumba na si Jasmine at walang pakialam si Ethan kahit mauntog pa ang ulo ng dalaga sa sahig. Pinangangan niya si Jasmine na desperado na at pinainom yun ni Ethan. Nagulat si Ethan nang manlaki ang mga mata ni Jasmine at tinulak siya palayo. Kahit na nananakit ang katawan, ay dali-daling lumabas si Ethan ng bahay para balikan ang kapatid. Tiningnan niya si Ella na hingal at kagigising lang. Bumalik si Ethan sa bahay ni Jasmine at desididong kinalaban ng mga aswang kasama ang grupo ni Alfonso. Ano? Kamusta? Panalo! Gumaling na si Ella at nagising na siya. Wala na rin ang mga pasa niya sa muka. Nako! Mabuti naman! Nasaan si Jasmine? Gumaling na yung babaeng yun. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Ininsulto mo siya at hindi siya papayag na hindi siya makaganti. Ganun din naman ako eh. Tara Alfonso, pagtulungan natin. Sige ba? Sabay na hinarap ni na Ethan at Alfonso ang mga aswang na kamag-anak ni Jasmine gamit ang holy water, asin at buntut pagi. Napansin ni Ethan na may tumatakbong malaking aso sa kusina at lumapit siya roon dahil sigurado siya na si Jasmine yon. May nakitang nakasuot ng bestida na pula si Ethan na pumasok sa banyo kaya sinundan niya. Binuksan ng binata ang pinto at nakita kung gaano kalaki ang banyo. Ano na Jasmine? Labas na! Tuwag ka! Ako pa talaga duwag ha? Sino kaya nagtatago sa ating dalawa? Tingin mo malakas ka dahil sa mga dala mo? Ano, bitiwan ko ba? Sige, bibitiwan ko ang holy water, asin at buntut pagi kasi takot ka eh. Paano kita mapapatay kung nagtatago ka? Baliw ka, Ethan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ikaw ang hindi nakakaalam ng ginagawa mo. Sinara mo ang pinto ng banyo dahil sa tingin mo matatalo mo ako? Sa tingin mo, ikaw ang nakakalamang? Malas mo! Kasi ako kinalaban mo! Napikon si Jasmine sa sinabi ni Ethan at sinugod ang binata na tinatawanan lamang siya. Labis na nainsulto si Jasmine sa mga sinabi ni Ethan at sa pagtawa nito, kaya gigil na gigil siyang inuntog ang ulo ng binata sa pader. Tinawanan lamang siya ni Ethan bago gumanti.
Sinubukang kalmutin ni Jasmine ang binata pero nakailag naman ito. Galit na sinipa ni Jasmine si Ethan sa bathtub na puno ng tubig. Sinubsob ni Jasmine ang ulo ni Ethan doon hanggang sa hirap na si Ethan na huminga. Tumatawa si Jasmine at masayang-masaya habang nagpupumiglas ang lalaki. Patagong kinuha ni Ethan ang bote ng holy water at asin sa bulsa niya bago yun hinalo sa bathtub. Ginamit ni Ethan ang kanyang buong lakas at tinila si Jasmine upang mapahiga sa bathtub. Sumisigaw si Jasmine sa sakit at nagpupumiglas habang inaapakan ni Ethan ang sikmura ng aswang para hindi siya makatakas, hanggang sa napatay niya ang aswang. Bigla naman bumukas ang pinto at napangiti si Ethan na makita si Ella. Tumakbo siya sa kapatid niya at mahigpit na niyakap. Kuya! Okay ka lang ba? May ginawa ba siya sa'yo? Ella, kumusta ka? Okay ka na ba ngayon? Kumusta ang pakiramdam mo? Opo kuya. Anong nangyari? Bakit tayo nandito? Bakit parang ang gulo na? Ano bang na-miss ko habang tulog ako? Hindi ko na maalala ang mga nangyari. Huwag mo akong alalahanin. Huwag mo nang isipin yan. Hindi na yun mahalaga. Tapos na yun. Ang mahalaga ngayon ay magkaroon ka ng full recovery. Kumain ng marami. Magpagaling at babalik tayo sa Maynila. Sa ngayon lumabas na muna tayo sa bahay na ito kung saan ka magiging safe at tutulungan ko pa si Alfonso. Okay lang po si Alfonso. Tinulungan ko siya kanina. Tingnan mo kuya, may hawak akong buntot pagi. Ang galing ko kanina, may patalon-talon pa ako. Walang sinabi yung aswang sa akin. Nagmamayabang na agad siya Tara na nga. Kuya, maraming salamat sa lahat Alam ko na hirap ka na sa mga nangyari. At sorry, naabala kita. Ella, kapatid kita at hindi ka naging abala. Hindi ka naging abala at never na magiging abala sa buhay ko, okay? Kaya please, mangako ka sa akin na kahit na anong mangyari, kahit takot ka, kahit nag-aalala ka, kahit alam mo o sa tingin mo na magagalit ako, ay humingi ka sa akin ng tulong kasi tatanggapin ko yan. Maliwanag ba? Opo, kuya. Mahal na mahal ka ni kuya, huwag mo kakalimutan yan. Ang corny naman ni kuya. Love din po kita. Masayang makita ni Ethan na matapang at desididong sinabi ni Aling Maris na isa siyang manggagamot sa harap ng mga tao. At kinumbinsi ang ilan na huwag matatakot na ipaalam sa iba na sila ay marunong manggamot. Dahil sa tulong ni Alfonso at grupo nito ay lalabanan nila ang aswang. Kahit masaya ay may halong lungkot ang nararamdaman nina Ella at Ethan dahil aalis na sila sa lugar. Mag-iingat kayo ha. Opo, maraming salamat po ulit. Napakalaki po ng utang na loob naming magkapatid sa inyong dalawa ni Alfonso. Wala yon. Gusto kong makatulong at masaya ako na nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat po ulit at hindi po namin yung makakalimutan. Pag nagpunta po kayo ng Maynila kami na po ang bahala ni Ella sa inyo. At sa bakasyon bibisita po kami dito para sa inyo. Masaya akong marinig yan at aasahan ko ang pagdating nyo. Kaso, kailangan ko nang umalis ngayon May magpapagamot pa kasi sa akin. Mamayang 3:00 yun. Pasensya na at hindi ko makikita ang pag-alis nyo. Naku po, wala po yun. Okay lang po. Hindi naman ito ang huling beses na makikita tayo Ingat po kayo at maraming salamat po ulit. Kayong dalawa rin. Mag-iingat kayo lagi. Aling Maris, proud po ako sa inyo. At sigurado po ako na proud din po ang kapatid mo sa inyo. Salamat, Ethan. Hindi mo alam ang epekto ng salita mo sa mga tao. Umalis na si Aling Maris at pansin ni Ethan na palinga-linga si Ella dahil hinihintay si Alfonso. Dahil abala si Alfonso ay hindi nakarating ang binata sa bus station. Pansin ni Ethan ang lungkot na nararamdaman ni Ella kahit na hindi yun nagsasalita. Pagdating sa Maynila ay kinumusta nila ang mga kaibigan ni Ella at guro na gumaling na rin. 3 linggong nakalipas ay bumalik na sa normal ang buhay ng magkapatid.
Masaya si Ethan na naghahain ng almusal habang si Ella naman ay nagsusuot ng uniforme at handa nang pumasok sa eskwela. Kuya, pumayag ka na oh. Sleepover lang naman eh. Basta hanggang 8 p.m. ka lang ha. Sleepover nga eh. Sige na nga, payag ako. Basta mag-update ka lang lagi sa akin ha. Opo, a-update kita every 5 minutes. Ang piloso pa naman masyado. Lagyan na, kumain ka na nga lang dyan. Ayan na oh, chicken sandwich mo oh. Thank you, kuya. Wala ka naman dapat ipag-alala. Diyan lang yun sa kabilang subdivision. At puro pa kami babae kaya safe na safe. Tapos pag uwi ko, aswang na ako. He, tumigil ka nga sa ganyan joke mo ah. Basta, lagi ka magsasabi sa akin kung may mga hindi magagandang mangyayari ha. Opo, promise. O sige na, kumain ka na. Ay, wait. Parang may nagdo-doorbell. Ha? Ganun ba? Di ko naman narinig. Pupuntahan ko nga. Sinundan ni Ethan si Ella na tumakbo sa pintuan at kitang-kita ni Ethan kung gaano nagulat si Ella nang makita si Alfonso. Lumapit si Ethan sa kanyang kapatid at sinalubong si Alfonso. Kinuha ni Ethan ang malaking bag ng damit ni Alfonso at hinila ito papasok. Wait, anong meron? Bakit ka nandito? Ayaw mo ba? Aalis na lang ako. Ano, paalisin na lang ba natin si Alfonso kasi mukhang ayaw mo eh. Hindi! Ay, baliw kayo! Bahala nga kayo riyan! Babalik na ako sa kusina. Masaya ako makita ka ulit, Ella. At mukhang magaling ka na talaga. Brat talaga yung babae na yan sa bahay namin. Siga yan eh. Oh, pasok ka na Alfonso. Kumusta biyahe mo? Nahilo ka ba? May gamot ako sa nahihilo. Sandali, kukunin ko lang para sa'yo. Salamat Ella. Uy, miss ka na niyan eh. Hoy! Anong binubulong-bulong niyo dyan? Wala naman eh. Oh, upo ka na muna rito. Almusal tayo at marami tayong pag-uusapan. Masayang naupo si Alfonso at nakisalo sa kanilang agahan. Nagkwentuhan ng tatlo tungkol sa baryo ni Alfonso at ang trabaho nito na tagahuli ng mga aswang. Bukod sa naging mas malapit ang magkapatid dahil sa nangyari ay naging matalik na magkaibigan naman sina Ethan at Alfonso. At panandalian munang nakitira ang binata sa kanila. Habang naghihintay na makapasa sa entrance exam sa pinapasukang eskwelahan ni Ella. Ang hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay ay nag-iwan ng mga aral, oportunidad at mga taong hindi nila malilimutan. Wakas,